Kumusta po sa ating mga listeners? Sana po ay maganda ang pasok ng 2025 sa inyo. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayahan po namin kayong i-follow at i-like ang aming Facebook page na Cat Amazing Stories para po mapakinggan niyo rin po ang aming mga short stories doon. Simulan na natin ang ating kwento. Lumuwas ng Manila bitbit ang kambal para magtrabaho bilang kasambahay. Pero bakit hindi siya makagalaw nang makita ang amo? Hello listeners, ako nga pala si Caroline. Nung una akong tumapak sa mansyon ni Dalton bilang kasambahay, akala ko'y isa lang itong trabaho, isang bagong simula para sa akin at sa mga kambal. Pero nang makita ko siya, halos bumagsak ang mundo ko. Siya ang lalaking minsay nagbigay ng labis, naligaya sa isang gabing hindi ko malilimutan. Ang ama ng aking mga anak. Hindi ko alam kung paano itatago ang lahat. Tuwing tumitingin siya sa akin, natatakot akong makita niya ang mga mata ng kambal na parehas nang sa kanya. Ginawa ko ang lahat para manatiling tahimik. Iniwasang mapansin. Hindi tumingin ng diretsyo at siniguradong walang palatandaan ng magtuturo sa kanya. Pero habang tumatagal, mas mahirap itago ang katotohanan dahil walang sikretong hindi nabubunyag. Ang tanong ko ngayon, kailan babagsak ang lihim kong mundo? Sana'y pakinggan niyo ang kwento ko hanggang dulo. Adler, tikman mo nga, parang kulang sa asin to. Tanong nga ni Ash habang naghahalo ng sabaw sa kaldero. Kumuha ng kutsara si Adler at tinikman ang niluto ni Ash. Nang dumapo ang lasasan ng sabaw, sa kanyang dila biglang napangiwi ang labi niya. Kulang nga ng asin, Ash. Kulang pa para maging dagat. Sarkastikong komento nga ni Adler at nilagay ang kutsara sa tabi. Ano? Isang kutsara lang naman ang nilagay ko dito eh. Sinabi kasi rito sa cookbook, Lola. Sagot ni Ash. Baka naman kasi mali ang sukat mo. Sigurado ka ba talagang isang kutsara lang o baka naman napagtripan mo ulit? Saad ng kakambal. Aba teka, ako pa talaga ang pinagbibintangan, ikaw kaya ang tumikim. Baka naman defective ang dila mo. Buwelta nga ni Ash. Ang daming problema sa sabaw na to at ang dila ko pa talaga ang sisisihin. Nasa libro na nga ang recipe, paano mo pa rin nasira? Kung sa tingin mo mas magaling ka, bakit di ikaw magluto? Balik na sabi nga ni Ash. Sa kalagitnaan ng pagtatalo nga nila, dumating si Caroline at hawak ang isang walis dahil kagagaling lamang niya sa pagwawalis sa labas. Ano na naman tong kaguluhang to? At ano yung cookbook ni Mama sa kusina? Akala ko ba sinabi ko nang wag niyo nang gagalawin yan? Ma, kasi naman. Sasagot pa nga sana si Ash nang pinutol ni Caroline ang dapat niyang sasabihin. Hindi ko na kailangan marinig ang dahilan niyo. Paulit-ulit ko nang sinabi na itong libro ng lola niyo mahalaga at ngayon ginagawa niyo pang eksperimento. Sorry ma, gusto lang naman po naming matutong magluto eh. Sagot naman ni Adler. Mukha kayong gumagawa ng lason, tignan niyo nga yung sabaw na yan. Buhay pa kaya ako pag natikman ko yan? Ma naman, isa lang namang kutsara ng asin ang nilagay ko po dito eh. Pagdadahilan pa talaga ni Ash. Napailing si Caroline. Kunin niyo na yung cookbook at ibalik sa shelf. At kayong dalawa, maghugas na ng mga ginamit niyo. Ako nang mag-aasikaso ng hapunan, baka mabawasan pa ang buhay ko sa kalokohan niyo. Tignan mo na, ikaw kasi, kung ikaw ang nagluto, baka di tayo napagalitan. Ako, ikaw kaya ang chef kuno dito. Next time, huwag kang magbasa ng cookbook na hindi mo naintindihan. Sagutan pa nga ng dalawa. Sabay na napailing ang dalawa at nagpatuloy na maghugas ng kanilang kalat. Napailing si Caroline. Saka na paupo sa silya malapit sa kalan. Kung hindi ko lang kayo mahal, hindi ko na kayo mapapakainin ng masarap na ulam. Bahala kayo sa sardinas. Grabe naman ma, sardinas agad. Ikaw kaya ang nag-train sa amin na magluto kaya kasalanan mo rin po to eh. Buwelta pa nga ni Ash. Oo nga, ikaw ang nagturo sa aming magbalanse ng alat at tamis. Yung recipe mo naman parang math problem po namin sa eskwelahan. Segunda ni Ash.
Aba, ako pa talaga ngayon ang sinisisi. Kung di lang ako marunong magluto baka magugutom tayo nung nasa probinsya pa tayo. Huwag kayong tatamad-tamad dyan. Maghugas na lang ng pinggan bago pa kayo makatikim ng tingting ng walis. Sabay na paayos ng paghuhugas sina Ash at Adler. Pero hindi naman maiwasan ang magbulungan. Naalala mo ba, Adler? Nung nasa probinsya pa tayo, puro sinigang lang ulam natin. Sabi ni Mama kailangan daw laging may sabaw kasi mura lang. Oo nga, Ash, pero bakit parang ibang sinigang lagi ang ginagawa niya? Minsan maasim, minsan parang tubig lang. Nagtatakang tanong ni Adler. Kasi sabi ni Mama depende daw yun sa mood niya. Kaya siguro ngayon ganito rin ang sabaw natin, mood din. Inosenteng sagot ni Ash. Teka, di ba tinikman mo kanina? Bakit hindi mo na lang sinabi kaagad? Hoy, kung gusto niyo talaga mag-aral magluto, susubukan niyo to ulit pero ako nang magbabantay, ayoko nang nasunog ang kusina natin. Sad ni Caroline. Hindi naman nasusunog kulang lang talaga ng konting, pagmamahal. Pagmamahal daw, isang kutsara ng asin ng kulang, hindi pagmamahal. Sagutan pa nga ng kambal. O siya, tama na ang debate niyo. Kung gusto niyong magbantay sa pagluluto, bibigyan ko kayo ng trabaho. Trabaho? Ano po yun, Ma? Tanong ni Ash. Ikaw, Adler, magbabalat ka ng bawang. Ash, ikaw manghihiwa ng sibuyas. Tandaan niyo, walang iyakan dito. Kung hindi, sardinas talaga ang ulam niyo. Ma, ayoko, tutulo na naman yung luha ko Reklamo nga ni Adler. Sige na, gawin nyo na yan. Tignan natin kung makaluto pa kayo ng maayos. Habang ginagawa ang trabaho nila, nagbubulungan ng kambal. Parang gusto ko na lang magluto ng hotdog, madali pa. Pero baka sabihin ni Mama tamad tayo Sad nila Ash at Adler. Tumayo si Caroline at kinuha ang Lola's cookbook na iniipit sa isang shelf. Tumingin siya sa mga anak at ngumiti. Alam niyo noong kaedad niyo ko, ito rin ang ginagamit ko para magluto. Pero hindi lang basta luto. Naging paraan ko din to para ipakita sa ibang tao na kahit simpleng babae lang ako sa probinsya, kaya kong magtagumpay. Talaga, Ma? Paano po yun? Sabaw din po ba ang una mong niluto? O baka hotdog lang din po tulad po ng gusto ni Ash? Segunda ulit ng kambal. Napatawa ng bahagya si Caroline. Sinigang ang una kong niluto. Pero alam nyo ba, muntik nang hindi makain kasi nasobrahan ng asim. Ang dami kong nilagay na sampalok, parang suka na yung sabaw. Bakit po kayo nagpatuloy? Kung ako siguro titigil na. Ani pa ni Ash. Kasi anak, natutunan ko na hindi mahalaga kung magkamali ka. Ang mahalaga, natututo ka sa pagkakamali mo. Kaya kahit ilang beses akong pumalpak, tuloy lang ako. So ibig sabihin kahit lasang dagat yung sabaw natin kanina, okay lang? Sabi pa nga ni Adler. Oo naman, pero dapat sa susunod mas maayos na. Kaya nga kita tinuturuan, di ba? Ang hirap pala maging magaling magluto, Ma. Akala ko dati madali lang yan. Ani pa ni Adler. Lahat naman ng bagay, anak, mahirap sa simula. Pero kung pagsisikapan nyo balang araw, matututo rin kayo. Kaya pala laging sinasabihan ni Lola na maging matyaga kasi kahit sabaw tiyaga rin ang kailangan Tama. Kaya ngayon tutulungan ko kayo. Magluto tayo ulit ng sabaw pero gagawin nating mas masarap. Promise, Ma, walang sardinas kung masarap na? Paninigurado pa nga ni Ash. Promise, pero kung pangit pa rin, sardinas na talaga. Natawa na nga lamang ang magkambal, pati na rin ang kanilang ina. At nagpatuloy sila sa pagluluto kasama ang kanilang ina. Pagkatapos ay kumain na nga rin sila ng gabing yun. Tumayo na nga si Caroline at inayos ang lamesa pagkatapos na lang kumain pero habang nagliligpit, naalala ni Caroline ng kanyang boss na si Dalton. Laging busy at laging walang ganang kumain. Isa siyang housekeeping sa malaking mansyon nito pero pwede naman siyang umuwi pagkatapos niyang maglinis doon. Ma, hindi ka po ba pagod? Lagi ka na lang po kasing nasa trabaho pahinga ka po rin minsan. Sad naman ni Ash nang makita siyang nagliligpit ng mga plato. Napangiti si Caroline. Okay lang ako, anak, basta kayo. Huwag kayong masyadong pasaway tapos na ba ang assignments nyo? Tumango-tango naman ang cute ng mga bata. Tinulungan ng kambal ang kanilang inang maglinis ng kusina bago sila pumasok
sa kanilang kwarto. Inaantok na rin si Caroline kaya't wala pang ilang minuto, nakatulog na nga rin siya. Kinabukasan ng umaga sa bahay ng amo ni Caroline, naging abala siya sa mga gawain. Napansin niyang hindi na naman ginalaw ng kanyang among pagkain na inihanda ng mga maid nito. "Sir Dalton, hindi niyo po ba titikman ang pagkain niyo?" Tanong niya nang makitang pumasok ang amo sa loob ng kusina. "I'm not hungry, Caroline." Uminom lang ito ng tubig at dali-daling umalis roon. Kaya nagpa siya si Caroline na kunin ang niluto niyang adobo at inihain na nga lamang ito sa mesa ni Dalton. Pagbalik ni Dalton, amoy niya kaagad ang masarap na ulam. "What is this?" Sir, adobo po, luto ko po to. Napansin kong hindi niyo po kinakain ng tanghalian niyo kaya naisip ko pong dalhan na lang kayo." "You don't have to do this." Seryosong saad ng kanyang amo. "Hindi ko po kailangan gawin pero gusto ko pong subukan. Baka po magustuhan niyo lang." Kahit alinlangan ng mukha ni Dalton, kinuha niya pa rin ang kutsara at tinikman niya ang ulam. Napataas ang kanyang kilay dahil hindi niya inaasahan na pasok ito sa kanyang panlasa na mataas ang standards. "This is incredible. Ginawa mo pa talaga to?" "Opo sir, recipe po ito ng lola ko, tested and proven." Napangiti si Dalton. Mukhang ngayon lang ulit siya nakatikim ng totoong masarap na pagkain. Kinabukasan nadatna ni Caroline ang isang note sa kusina. "Prepare the same adobo for dinner tonight. From now on, I want you to handle my meals. I insist." Napangiti si Caroline habang hawak ang note. "Aba lola, mukhang ang recipe mo ang nagdala sa akin ng promotion bilang cook ni Sir ah." Kaya naman, nagluto kaagad si Caroline ng adobo na laging request nito. Pero umabot yata yun ng ilang linggo at parang kahit siya ay nauumay na nga sa kakaluto ng parehong recipe, kaya't naisip niya na hindi pwedeng puro adobo lang ang inihahanda niya araw-araw. Kailangan din niyang ipakita ang iba pang natutunan niya mula sa kanyang lola. "Bukas baka sinigang naman, pero paano kung hindi siya mahilig sa maasim? Teka, kare-kare kaya? Ang arte naman nun, okay na siguro yung lumpiang Shanghai." Sumilip sa kusina si Leah, ang bata sa bahay na parang nakakabatang kapatid niya na mahilig sa kwentuhan. "Ate Caroline, adobo na naman. Araw-araw na lang adobo kay Sir Dalton, hindi pa siya nagsasawa." Napailing nga si Caroline. "Ewan ko nga ba, Leah. Ang sabi niya kasi, ibang klase raw yung adobo ng lola. Pero tama ka, baka naman nagsawa na, kaya lumpiang Shanghai naman ang ihanda ko bukas." "Pwede bang lumpia na rin ang merienda ko? Promise hindi ko agawan si Sir Dalton." "Sige na nga pero dapat ubusin mo ha." At naghanda na nga si Caroline ng pananghalian ni Dalton sa parehong araw. Habang inaayos ang pagkain, laking gulat niya nang biglang dumating si Dalton sa kusina. Isang bagay na bihira nitong gawin. "Caroline, what's this?" Nagulat si Caroline at halos mabitawan ng kawali. Sir, lumpiang Shanghai po, naisip ko pong maghanda ng iba. Baka sawa na po kayo sa adobo eh." Tinignan ni Dalton ang mga lumpia at kinuha ang isa. Matapos tikman, parang lumiwanag ang mukha nito. "This is very good. You've outdone yourself, Caroline." "Salamat po sir. Simple lang po yan, pasensya na po kung hindi masyadong espesyal ah." "Simple? I don't think so. From now on, I want you to handle all my meals. Breakfast, lunch, and dinner." Halos malaglag ang bibig ni Caroline sa narinig. "Ha? Sir, baka po sobra na yan. Paano naman po yung ibang gawaing bahay ko?" "I'll hire extra help if needed. Just make sure you keep cooking like this. It's non-negotiable." Napabuntong hininga si Caroline. Iniisip kung paano niya babalansehin ang trabaho at bagong responsibilidad, pero naisip niya rin na malaking tulong ito para sa kanyang pamilya, kaya pumayag na rin siya. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Caroline sa paghahanda ng iba't ibang putahe para kay Dalton. Napansin niya na tila mas approachable ito at mas magaan ang aura. At isang gabi bigla itong nagtanong, "Caroline, where did you learn to cook like this?" Sa probinsya po sir.
Yung lola ko po kasi mahilig magluto kahit simple lang ang buhay namin. I see. It's impressive. It's rare to find someone who can cook with so much heart. Naku sir, baka nadadala lang po kayo ng gutom pero salamat po. Ngumiti na nga lamang si Dalton. Sa unang pagkakataon parang nakaramdam si Caroline ng kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi sa negatibong paraan, kundi parang mas malapit ito kaysa dati. Habang tumatagal napapansin din ng ibang kasambahay na tila laging maganda ang mood ni Dalton. Napansin mo ba? Parang hindi na masyadong masungit si Sir Dalton lately Saad ng isang kasambahay. Oo nga, parang laging nakangiti siguro dahil kay Ate Caroline palaging masarap ang niluluto niya Sagot pa ng isa. Samantala si Caroline na natiling walang ideya na siya na pala ang dahilan ng pagbabago ng ugali ng kanyang amo. Sa normal na araw ni Caroline sa mansyon, biglang dumating si Dalton at may dalang bouquet ng bulaklak. Nagulat si Caroline nang biglang ilapag ito sa harapan niya. Sir, bakit po? May special po bang okasyon? No occasion. This is for you. I just wanted to thank you for everything you've done. Ha? Sir, wala naman po kung ginawa ni special You've done more than you realize, Caroline. Your cooking, your care, it's made the difference. Namuo ang kaba sa dibdib ni Caroline habang nakatingin sa mga bulaklak. Sa unang pagkakataon naisip niya na baka hindi lang trabaho ang nakikita ni Dalton sa kanya. Naglilinis ng sala si Caroline na palagi niyang ginagawa. Pero napatigil siya nang marinig ang tunog ng TV mula sa entertainment room. Karaniwan ay naka-off ito pero mukhang nakalimutan ng ibang kasambahay na patayin. Lumapit siya at tumingin at nanlaki ang mga mata nang makita si Dalton sa balita. Nakasuot ito ng formal suit at kasalukuyang ini-interview tungkol sa isang bagong proyekto. Mr. Dalton Reed, known for his success in the business world, continues to dominate the industry with his latest venture. Sir, can you share your inspiration for this project? It's all about creating opportunities and giving back to the community. That's the foundation of everything I do. Napatras nga si Caroline. Hawak pa ang basahan na kanina'y gamit niya sa pagpunas ng mesa. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Dalton Reed. Walang duda, siya yun. Hindi nga lang siya sigurado nung una dahil sa balbas nito ngayon. Pero nang makita niyang mukha nito sa TV, malinaw na siya pala ang lalaking nakasama niya sa gabing yun. Napakapit siya sa sandalan ng sofa. Gusto niyang umupo pero parang hindi niya magawang humiwalay sa TV. Anak nang, hindi niya talaga ako maalala. Mahina niyang singhal at sabay iling. Alam niyang imposible pero wala siyang magawa. Lalo na't nakadisguise siya nung gabing yun. Nakawig, heavy makeup at napakaibang kasuotan. Pero siya, siguradong sigurado siya. Biglang bumukas ang pinto at tumambad si Dalton. Caroline, bakit ka nakatayo dyan? May problema ba? Natataranta si Caroline at mabilis na pinatay ang TV. Wala po sir, lilinis lang po ako. Nakita ni Dalton ang awkward na kilos ni Caroline. Pero hindi niya ito pinansin. Alright, make sure to prepare dinner early tonight. I have guests coming over. Opo sir. Muling bumalik sa isip ni Caroline ang mga tanong. Dapat ba niyang sabihin ang totoo tungkol sa kambal? Pero paano kung magalit ito? Ayaw niyang masaktan ng mga anak niya, kaya minabuti na nga lamang niyang manahimik sa ngayon. Ngunit sa kabila ng takot niya, alam niyang hindi niya ito kayang itago. Habang buhay, tumating din ang araw na kailangan malaman ni Dalton ang tungkol kina Asha at Adler. Ang tanong lang ay kailan? Kinagabihan, abala si Caroline sa paghahanda ng hapunan para sa mga bisita ni Dalton. Nilalagay niya ang mga plato sa mesa nang biglang pumasok si Dalton sa kusina. Caroline, ready na ba ang lahat? Nagulat si Caroline at muntik na ngang mabitawan ng baso na hawak. Ay, opo sir. Konti na lang po, ilalabas ko na po yung dessert mamaya.
Napansin ni Dalton ang pagiging balisa niya at bahagyang napangiti. Relax, it's just dinner. Opo sir, sige po. Bakit parang ang hirap kumilos kapag nandoon ang amo niya? Napahawak siya sa dibdib at nag-inhale-exhale ng malalim para kumalma. Pagkatapos nang iserve ang mga pagkain sa lamesa ng mga bisita, napapansin ni Caroline na paminsan-minsan tumitingin sa kanya si Dalton. Dalton, your chef is amazing. The food is perfect. Komento ng isa sa mga bisita. She's not just a chef. She handles everything in the house. Proud na sagot nga ni Dalton. Narinig yun ni Caroline habang inaayos ang ilang baso sa gilid. Napalunok siya. Ang weird naman ang tunog ng sinabi nito, parang masyado nga siyang espesyal. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Dalton at lumapit sa kanya sa may kusina. Hindi niya namalayang papunta ito kaya't nagulat siya nang bigla siyang kausapin. Caroline, can you bring out the wine? Opo sir, sandali lang po. Sa sobrang kaba, hindi niya namalayang natapik niya ang bote ng tubig sa counter. Tumilapon ito at muntik nang mabasa ang kanyang uniform. Careful! Mabilis siyang tinulungan ni Dalton at kinuha ang basang towel para punasan nga ang tumilamsik na tubig. Nagkatitigan sila ng saglit. Are you okay? Opo sir, pasensya na po. Medyo sabog lang po. Yata ako ngayon. You seem jumpy tonight. Something's bothering you? Wala naman po sir, siguro po. Pagod lang. Tinitigan nga siya ni Dalton na parang binabasa ang emosyon niya. Pero hindi na ito nagtanong pa. Nagliligpit na ng mesa si Caroline nang muling lumapit si Dalton. Ngayon dala nito ang basong iniinom kanina. Caroline, thank you for handling tonight's dinner. You did well. Hindi alam ni Caroline kung paano sasagot. Lalo siyang naiilang sa presensya nito. Wala po yun sir, trabaho ko naman po talaga. Nagulat siya nang bahagyang umiti si Dalton. Lagi mong sinasabi yan pero lagi mo din namang ginagawa. Ang best mo. Napatingin si Caroline sa kanya na parang hindi makapaniwala. Pero bago pa nga siya makasagot, umalis na nga si Dalton at iniwan siyang nakatulala. Hindi niya maiwasang isipin ang mga tingin at salita ni Dalton. Bakit parang may kakaiba rito? Hindi naman ganun ang amo niya dati. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpaka-awkward ng ganito sa harap ng boss niya. Lalo na't marami pa siyang tinatago. Isang linggo ng hapon, sa araw na yun, nagpaalam si Caroline kay Dalton na may pupuntahan. Sinabi niya na maghahatid nga lang siya ng pagkain sa isang kaibigan. Hindi nagtanong si Dalton pero naisipan nga niyang mag-drive pauwi. Nang napadaan siya sa isang maliit na park malapit sa kanilang bahay, napansin niyang may mga batang naglalaro doon. Sa unang tingin hindi niya binigyang pansin, ngunit nang makita ang isang familiar na figura si Caroline. Nakatigil ito sa gilid ng playground habang pinapanood ang dalawang bata. Napakunot ang noon ni Dalton at binuksan ang bintana ng kanyang sasakyan. Caroline? Halos mapatalon nga si Caroline sa gulat. Nang marinig nga ang boses ni Dalton mula sa likuran niya, hawak-hawak niya ang plastic bag na may lamang merienda para sa mga bata. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? I should be the one asking that. Sabi mo magdadala ka ng pagkain para sa kaibigan mo pero bakit nandito ka? Bago pa man siya makasagot, biglang tumakbo papunta kay Caroline ng dalawang bata. Si Ash at Adler. Napahinto si Dalton nang makitang dalawa. Pareho silang nakasuot ng simpleng damit pero agaw pansing detalye. Ang mga mata nila, kulay asul, na katulad niya. Mama, sino po siya? Hala ma, bakit kami pareho ng kulay ng mata? Akala ko rare itong mga mata po namin eh. Sahad ni Adler. Halos manlamig nga si Caroline sa narinig. Nagpalipat-lipat ng tingin niya kina Dalton at sa mga anak niya. Habang si Dalton ay parang hindi makapaniwala sa tanong ng mga bata. Wait, mga anak mo sila? Hindi alam ni Caroline kung paano ipapaliwanag. Opo sir, sila po sina Asha at Adler. Tahimik na tinitigan nga ni Dalton ang mga bata.
Halos hindi siya makapagsalita. Para siyang tumitingin sa mas batang bersyon ng sarili niya. Parehong sharp ang mga mata at pareho rin ang ngiti. Tahimik na tinitigan ni Dalton si Caroline at ang dalawang bata. Hindi niya mapigilang mapansin ang malalaking mata ng kambal. Parehong pares ng mata na araw-araw niyang nakikita sa salamin. Caroline, are they? Bago niya matapos ang tanong, biglang sumingit si Ash. Mama, baka naman siya yung tinatawag nilang doppelganger namin. Napatingin si Dalton kay Ash, habang si Caroline ay nanatiling nakatulala. Hindi alam kung matatawa o matataranta. Doppelganger? Seriously? Oo nga sir, nabasa ko yun sa libro. Kapag may kamukha ka raw, di ba parang may connection kayo sa past life o kaya sa destiny? Eh tignan niyo po, sobrang pareho tayo ng mata. Tsaka parang may aura ka na kilala ko, pero hindi ko ma-explain. Sagot ni Ash. Baka naman hindi siya doppelganger. Baka siya yung wizard na gumawa ng spell sa atin para maging unique yung mata natin. Segunda naman ni Adler. Wizard? Doppelganger? This is certainly interesting theory. Seryoso sir? Mama, ano po sa tingin niyo? Wizard siya, di ba? Ang cool! Baka may powers kami na hindi pa namin alam. Inosenteng tanong ni Ash sa kanyang ina. Ash, Alder, tama na yan. Hindi si Sir Dalton wizard, okay? Mama, bakit ganun? Bakit kamukha niya kami? Magandang question yan, Caroline. Bakit nga ba kamukha ko sila? Napakagatlabi na nga lamang si Caroline, alam niyang hindi na nga niya maiiwasan ang sitwasyon. Ash, Alder, halika muna rito. Hinatak niya ang kambal papalapit sa kanya, habang si Dalton nakatitig pa rin sa kanila, naghihintay ng paliwanag. Okay, fine, magpapaliwanag na ako. Lumunok si Caroline at iniisip kung paano sisimulan. Ganito kasi yun, Sir Dalton. Nung buntis ako sa kambal, medyo mahirap yung pinagdaanan ko noon. Naiwan ako ng boyfriend ko dati tapos sobrang lungkot ko. Ewan ko ba sa kung anong dahilan. Naisipan kong mag-focus sa trabaho para malibang. Okay, and then? Paano ko napasok dito? Itinaas pa nga niya ang kilay. Halatang hindi kumbinsido. Sige, diretso na. Fan mo ako, sir. Napatingin siya kay Dalton na parang nahihiya. Alam mo yung feeling na parang ang galing-galing ng boss mo tapos parang idol level na yung tingin mo sa'yo? Laging may presence ka na sobrang nakaka-inspire. Kahit nung buntis ako, lagi kong iniisip, grabe, sana lumaki tong mga anak ko na kasing talino at kasing astig ni Sir Dalton. Wait, are you saying you idolize me habang buntis ka? Kaya magkamukha kami? Napailing na nga lamang si Dalton. Pero hindi may tatangging may bahagi siyang natatawa. Sir, seryoso ako. Kasi nga, wala namang ibang logical explanation eh. Hindi kita kilala noon. Hindi tayo magkakilala kahit saan. Hindi kita na-meet kahit saang lugar bago ka maging boss ko. Paano mangyayari na ikaw ang tatay nila? And yet, here we are, looking at two kids who practically scream my DNA. That's not idolization, Caroline. That's genetics. Mama, ano po yung genetics? Sabat pa nga ni Ash. Ay naku Ash, huwag ka nang magtanong muna. Look Caroline, hindi ko naman sinasabi na hindi ako naniniwala. Pero sa tingin ko, I need some answers. Maybe a test? Mama, test daw. Saan tayo magte-test? Exam ba to? Kailangan po bang mag-review? Buwelta pa nga ni Adler. Hindi exam, Adler. Hay naku, tumigil muna kayong dalawa. Sir, paano ba yan? Sige, kung gusto nyo ng test na yan, bahala kayo. Trust me, Caroline. Sa tingin ko, kailangan natin pareho to. For everyone's peace of mind. And if they really are mine. Marami tayong pag-uusapan. Tinignan niya ang kambal na parehong masaya at clueless sa nangyayari dahil sa inosente pa nga ang mga to. Pero hindi yun nangyari. Dahil naging busy si Dalton. Na pinapasalamatan naman ni Caroline. Pero kailangan niya pa rin maghanda sa reaksyon nito kapag nagkataon. Sa hardin ng mansyon, inaasikaso ni Caroline ng mga bulaklak. Nang mapansin niya,
ang isang babaeng papalapit. Maganda ito, elegante at may mahinhing ngiti sa labi. Sa unang tingin pa nga lamang alam ni Caroline na hindi basta-basta ang babae. Ikaw siguro si Caroline. Narinig ko ng tungkol sa'yo. Ako si Sylvia. Pagpapakilala pa nga nito sa kanya. Nagulat si Caroline pero agad ding ngumiti bilang pagbate. Oo ako nga po. Pasensya na kung medyo madumi ang kamay ko. Kayo po ang ex-fiancé ni Dalton. Dugtong pa ng babae. Napanganga si Caroline at hindi niya inaasahan ng diretsang pagpapakilala ni Sylvia. Kaya't mabilis niyang itinago ang basurahang hawak niya. Don't worry. Wala naman akong dahilan para maging masama sa'yo. Mukhang nagustuhan ka rin ni Dalton ha? Sabi nga nito pero wala namang nakikitang maling reaksyon sa magandang mukha ng babae. Nabula si Caroline pero mabilis niyang itinanggi. Naku ma'am, hindi po ganun. Ako lang po ang kasambahay dito. Siya po ang boss ko. Tumawa si Sylvia. Relax, Caroline. Hindi naman kita kina-question eh. Sa totoo lang gusto ko nga sanang makilala ang taong nagdala ng kakaibang saya kay Dalton. Inimbitahan ni Caroline si Sylvia na pumasok sa loob ng mansyon. Pinaupo niya ito sa sala habang naghahanda siya ng tsaa. Napakasimple ng kusina mo pero mukhang puno ng buhay. Imik pa nga nito na kinabigla ni Caroline dahil sumunod pala ito sa kanya sa loob ng kusina. Ganito po talaga kasi ang gusto ni Sir Dalton. Ayaw niya nang masyadong magarbo. Gumiti si Sylvia at tumingin kay Caroline nang diretso sa mata. May gusto sana akong itanong sa'yo. Natigilan si Caroline pakiramdam niya ay may alam si Sylvia tungkol sa mga bata. Nakilala ko na ang kambal. Napaka-cute nila. Parang tumigil ang mundo ni Caroline. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng tasa. Salamat po. Mga anak sila ng kaibigan ko. Hindi kumibo si Sylvia pero halatang hindi ito kumbinsido. Bago pa man makapagtanong ulit, pumasok si Dalton sa kusina. Sylvia, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Caroline nang makita si Dalton na may bahagyang tensyon sa boses. Tumayo si Sylvia at ngumiti rito. Dalton, I just wanted to visit and I wanted to meet Caroline. Pagkatapos ng pag-uusap, lumabas na nga si Sylvia ng bahay pero may binulong ito sa kanya. You're a good woman, Caroline. Nakikita ko yun, the way you care for others. Don't hesitate to tell Dalton the truth when the time is right. Tila nagbabanta na saad nito. Hindi naman alam ni Caroline ang sasabihin. Nang umalis si Sylvia, naramdaman niya ang bigat ng kanyang puso. Mabait si Sylvia at lalong nagdadalawang isip si Caroline na sabihin ang katotohanan. Kung malaman niya si Dalton, ang ama ng kambal, paano si Sylvia? Paano kung magalit si Dalton? Napabuntong hininga si Caroline. Hindi alam kung anong gagawin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang pasanin. Nakita ni Caroline sina Sylvia at Dalton sa gazebo ng mansyon sa sumunod na araw. Nakaupo si Sylvia. Magiliw na nakangiti kay Dalton habang inaabot ang kamay nito. Ngunit kapansin-pansin ang lamig ng reaksyon ni Dalton, tila wala itong interes sa ginagawa ni Sylvia. Dalton, I just wanted to say how proud I am of everything you've accomplished. Lagi kitang susuportahan. Thanks. Malamig na saad lamang ni Dalton. Napakunot ang noon ni Caroline habang pinapanood ang eksena. Para bang wala man lamang respeto si Dalton kay Sylvia. Hindi niya napigilan ang sarili at naglakad papunta sa kanila. Sir Dalton! Napalingon ang dalawa at bahagyang nagulat si Dalton sa biglaang pagsulpot ni Caroline. Pasensya na po. Pero hindi ko matiis sir eh. Hindi tama yung trato niyo kay Ma'am Sylvia. At bakit naman concerned ka, Caroline? Tanong pa nga ni Dalton. Sir, kahit boss ko po kayo, hindi ibig sabihin wala na po kayong obligasyong maging magalang. Kung hindi niyo po gusto si Ma'am Sylvia, edi sabihin niyo na lang ng maayos. Pero wag naman po yung parang tatratuhin niyo siya ng ganun. Ang sakit kaya nun. Nagulat si Sylvia.
Pero ngumiti rin ito ng bahagya. Tila natutuwa sa tapang ni Caroline. Si Dalton naman ay nanatiling tahimik habang nakatingin kay Caroline na parang sinusuri ito. Tapos ka na, Caroline? Hindi pa po, sir. Kung ako sa inyo, matuto po kayong magpahalaga ng mga babae. Hindi porket. Biglang tumayo si Dalton at naglakad papalapit sa kanya. Dahilan para matigil nga si Caroline sa pagsasalita. Bahagya siyang umatras. Pero hindi na nga siya nakalayo nang magsalita si Dalton. Para kang prangka ngayon ah. Pero you're mistaken about one thing. Ano po yun? Ngumiti lamang ito. Hindi ako interesado kay Sylvia. I am more interested in your cooking. Nag-prepare ka na ba ng lunch? Nanlaki naman ang mga mata ni Caroline at sabay na pataas ng kilay. Ano? Seryoso ba kayo, sir? Sinesermonan ko po kayo dito tungkol sa respeto. Para sa isang babae tapos pagkain ang iniisip niyo? Hindi mapigilan ni Sylvia ang pagtawa sa reaksyon ni Caroline. Tumalikod si Dalton at lumakad pabalik sa mansyon. Iniwang nagngingit-ngit si Caroline. Lunch, Caroline. Huwag mo akong paghintayin. Nang nasa kusina na nga si Caroline, kanina pa nga siya padabog na nagluluto para nga sa boss niya. Anong klaseng tao yun? Ako na nga atong nagagalit pero pagkain pa rin ang nasa isip niya. Biglang pumasok si Sylvie sa kusina at ngumiti. Caroline, thank you for defending me earlier. You're very brave. Napakamot si Caroline sa ulo. Pasensya na po, Ma'am Sylvia. Hindi ko po sinasadya, pero hindi ko po kasi matiis eh. It's alright, honestly. I'm glad you said something. Dalton needs someone to put him in his place. Tumawa si Sylvia at tumingin kay Caroline na parang alam na ang hindi sinasabi nito. Alam kong nagkikare ka sa kanya. Dagdag na tanong pa ng babae. Natigilan si Caroline at napahawak sa sandok. Ha? Ako? Nako, hindi po. Si Sir Dalton, ako hindi po. Seryoso po ko, Ma'am Sylvia. Ngumiti lang si Sylvia at tumango. If you say so. Pero parang ikaw ang kailangan niya. Pagkalis ni Sylvia na pabuntong hininga si Caroline. Hindi alam kung matutuwa o mababahala sa sinabi nito. Isang tanghali dineliver ni Caroline ng lunch sa opisina ni Dalton. Naglalakad lang siya papunta sa conference room nang nadaanan niya ang pantry kung saan narinig niya ang mahihinang boses ng dalawang lalaking nag-uusap. Siguraduhin mong walang makakahalata. Once we reroute the funds, smooth sailing na yon. At wala na tayong problema. Hindi nga mahahalata ni Dalton yun eh. Sad pa nga ng isa. Tama ka pero paano kung maghinala siya? Hindi biro ang halaga ng perang mawawala sa kumpanya. Buwelta ng isa pang kausap nito. Kaya kailangan natin ipakita na parang external breach yun na sa labas nga nang galing ang fraud. Leave them the blame. Kunwari sila ang nagkasala. Napahinto si Caroline at nanlalamig ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tumalikod siya at dahan-dahang bumalik sa elevator. Dala ang pagkain ni Dalton sa loob-loob niya. Dapat niyang sabihin ito sa boss niya. Pero naiisip niya rin ang mga panganib. Paano kung madamay ang mga anak ko? Paano kung ako ang pagbintangan? Pagdating niya sa opisina ni Dalton, nakita niya itong nakaupo habang nakatingin sa mga dokumento. Tahimik niyang inilapag ang pagkain sa lamesa nito. Parang tahimik ka ngayon ah. May nangyari ba, Caroline? Tila concerned na tanong ni Dalton. Nagulat naman si Caroline sa tanong nito. Wala naman po sir. Siguro pagod lang. Tumingin si Dalton sa kanya ng matagal, parang binabasa ang kanyang isip. Sigurado ka ba? You seem distracted. Saad pa nga ni Dalton. Hindi makatingin si Caroline ng diretsyo at nagpaalam na nga na aalis na. Kung wala na po kayong iba pang utos sir, babalik na po ako sa trabaho. Pagdating ng gabi, hindi mapakali si Caroline sa kama. Paulit-ulit na bumabalik
Sa isipan niya, ang narinig sa pantry. Alam niyang malaki ang maaaring maging epekto nito. Hindi lang sa trabaho niya kundi pati na nga rin sa pamilya niya. Sa huli, hindi na nga niya kinaya. Bumangon siya. Nagbihis at nagdesisyong puntahan si Dalton. Pagdating niya sa mansyon, nagdalawang isip pa nga siyang kumatok sa opisina. Pero bago pa man siya, makapagdesisyon bumukas ang pinto at sumilip si Dalton. Halatang nagulat sa pagbisita niya. Caroline? It's late. Anong ginagawa mo dito? Napalunok si Caroline pero nagdesisyon nga siyang ituloy ang kanyang balak. Sir, kailangan ko pong makausap kayo. May mahalaga po akong sasabihin. Tinignan niya ang lalaki ng mabuti bago tumabi para papasukin siya sa opisina. Umupo siya sa harap ng kanyang mesa. Habang nanatiling nakatayo si Caroline, nilalaro ang laylayan ng kanyang blouse. Sige, nakikinig ako. Huminga ng malalim si Caroline bago nagsimula. Kanina po habang dinadala ko yung pagkain niyo, may narinig po akong usapan sa pantry. Tungkol po sa rerouting ng company funds at pagpapalusot po nito bilang external breach. Kahit naman po, ako naiintindihan ko yun. Dahil may Tagalog rin po silang eksplanasyon tungkol doon kanina. Hindi nagsalita si Dalton. Naningkit ang mga mata niya habang nakatingin kay Caroline. Pero hindi niya ito sinita, kaya nagpatuloy siya. Sinabi po nila na hindi niyo mapapansin kaagad. Plano po nilang ituro sa iba ang kasalanan. Hindi ko po kilala kung sino sila pero alam kong dapat niyo pong malaman. Tahimik lang si Dalton habang pinag-iisipan ng narinig. Tumayo siya mula sa upuan at naglakad papalapit nga kay Caroline. Sa sobrang lapit nila naramdaman niya ang init ng kanyang presensya. You realize the risk na pinasok mo, diba? Nang sinabi mo to, tumango si Caroline kahit na nanlalambot ang tuhod niya. Opo, sir. Pero hindi ko po kayang magbulag-bulagan. Kayo lang po ang makakagawa ng paraan para pigilan sila. Saglit na naghintay si Dalton bago ngumiti ng bahagya, pero hindi ito abot sa kanyang mga mata. Matapang ka, Caroline. Foolish, but brave. Hayaan mo na akong magresolba nito at wag mong sasabihin sa kahit na kanino ang sinabi mo sa akin. Naintindihan mo ba? Tumango ulit si Caroline pero hindi na nga niya napigilang magtanong. Paano po kung malaman nilang ako ang nagsabi sa inyo? Paano po kung madamay ang pamilya ko? Tumitig si Dalton sa kanya. Seryosong ekspresyon. Sisiguraduhin ko na hindi na mangyayari to. I will protect you, Caroline. Trust me. Napatingin si Caroline kay Dalton. At sa unang pagkakataon naramdaman nga niyang may sincerity ang mga salita nito. Tumango siya at dahan-dahang umatras, handa nang umalis. Pero bago pa man siya makalayo, nagsalita ulit si Dalton. Caroline, lumingon siya at kita ang bagyang pag-aalala sa mukha nito. Next time, don't wait until it's this late. Nasabihin mo sa akin yan. Ngumiti nga si Caroline ng bahagya bago tumango. Noted po, sir. Good night po. Lumabas siya ng opisina pero alam niyang mula ngayon, hindi na magiging simple ang buhay niya sa mansyon. Pagkatapos nito ilang araw rin, nabalita na nalaman na nga nito ang balak ng mga taong narinig ni Caroline. Naalis ang mga ito sa kumpanya at ligtas naman siya kahit papaano. Sinigurado rin ni Dalton na hindi nga siya madadamay. Nakita ni Caroline na papalapit si Dalton sa kanya. Mukhang tapos na ang trabaho nito sa araw-araw na yun. Sir, kamusta po? I owe you one. Not just for your honesty but for your bravery. Matapang ka. Nadakip na rin sila and I will make sure no one will harm you. Salamat. Bahagyang namula si Caroline sabay iwas ng tingin. Ginawa ko lang naman po kung anong tama, sir. Ayoko lang po na may mangyari sa inyo sa kumpanya. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Dalton. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang inangat. You always say you're doing your job. Pero ang dami mo na talagang nagawa. Natigilan si Caroline. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon mula kay Dalton. Lalo na't
Kilala niya itong mahigpit at madalas tahimik. Pakiramdam niya may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi ka ba, kundi isang bagay na hindi pa nga niya may paliwanag. Ganun po talaga, sanay lang po talaga ako sa ganun. Ngunit hindi binitawan ni Dalton ang kanyang kamay. Sa halip ngumiti ito sa kanya. Dahil masyado kang malaga, sisiguraduhin ko naman na may taong poprotekta at magkikare para sa'yo. Deserve mo yon. Napangiti na nga lamang ang babae at parang tumalo ng puso niya. Pagkalipas ng ilang araw, simula nung araw na yun, naging mas bukas na nga si Dalton kay Caroline. Mas madalas na nga nitong tanungin ang kalagayan niya. At kahit tabala sa trabaho, pinipilit nga nitong maglaan ng oras para makausap siya. Matapos ang mahabang araw sa opisina, abala si Caroline sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina ng mansyon nang biglang dumating si Dalton. Caroline, I need your opinion on something. Sir, opinion ko po? Yes. Naisip ko of treating the staff to dinner next week. I want it to be special, but I also want you to be there. Ako po? Pero hindi naman po ako kasama ng mga empleyado niyo sa opisina eh. That's exactly ang gusto ko. You're more than just a part of the household. Importante ka sa akin, and I think everyone should know that. Napalunok na nga lamang si Caroline. Parang hindi na nga lamang basta hiling bilang boss ang sinasabi ni Dalton. Parang iba pa nga ang tono nito. Mas malalim. Dumating ang gabi ng dinner bagamat simpleng kasuotan lamang ang suot ni Caroline, napansin niyang tila laging nakatuon ang atensyon ni Dalton sa kanya. Sa bawat pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata, parang may mahiwagang tensyon sa pagitan nila. Habang naguhugas siya ng kamay, sa may garden area bigla nga siyang sinundan ni Dalton. Iniiwasan mo ba ako? Umiling si Caroline. Hindi po sir ah. Ano naman pong dahilan para iwasan ko kayo? Hindi ko alam. Maybe because you feel the same way I do. Ano pong ibig niyong sabihin sir? Saad ni Caroline. Dahan-dahang lumapit si Dalton. Ang ekspresyon nito puno ng tiwala at paninindigan. Caroline, hindi ko alam kung kailan nagumpisa, but I've grown to care for you. Hindi lang dahil sa pagluluto mo o hindi dahil sa paghahalaga mo sa akin bilang ikaw. It's because who you are. At napapagod na akong mag-pretend na hindi ko talaga nararamdaman to. Nanlaki ang mga mata ni Caroline. Gusto niyang magsalita ngunit tila natunaw ang kanyang boses. Napalunok siya at ang puso'y mabilis na tumibok. Sir, hindi po ito tama. Bakit hindi? Hindi naman komplikado ang lahat And I think you deserve to know. Bagamat nag-aalangan nga si Caroline, hindi niya may tatangging may bahagya sa kanyang puso na unti-unting bumibigay sa mga salita ni Dalton. Habang nakatingin sa kanyang lalaki, naisip niyang ito na marahil ang simula ng mas komplikado ngunit mas makulay na kabanata ng kanilang buhay. Kinabukasan, nasa kusina nga ulit si Caroline. Tahimik naman na pumasok si Dalton sa likod niya. Nagulat si Caroline nang bigla nga itong magsalita. Habang nagluluto, hindi sinasadyang natapik ni Caroline ang isang mangkok ng harina sa lamesa at tumalsik nga sa mukha ni Dalton na agad namang nanlaki ang mga mata. Sinasabotage mo ba ako? Sir, hindi ko po sinasadya Ngunit imbes na magalit, ngumiti si Dalton at kumuha ng harina mula sa mesa. Bababa ako. Sumama ka sa akin. Hinagis niya ang kaunting harina kay Caroline na agad namang napasigaw. Sir, wag po! Ngunit huli na dahil nagmistulang snowstorm sa kusina habang naghaharutan sila habang tumatawa. Tumatawa si Dalton ng todo habang si Caroline abot langit ang ngiti. Kahit mukhang multo na nga sila pareho sa dami ng harina. Matapos ang gulo na upo nga sila sa sahig ng kusina. Parehong hinihingal sa kakatawa. Hindi ko alam kung paano ko lilinisin to. Pasensya na po. Saad ni Caroline. Mag-hire na lang ako. Napatawa si Caroline. Dapat hindi na lang kasi natin ginawa to eh. Yan tuloy, magugutom pa kayo.
Sa parehong araw habang naglalakad si Caroline sa garden ng mansyon, napansin niya si Dalton na tila abala sa kung anong ginagawa. Napakunot ang noon niya nang makita ito. Nakayuko at may hawak na watering can. Nilapitan niya ito at agad niyang napansin ang kalunos-lunos na estado ng mga halaman. Lahat ay nalantana. Sir, anong nangyari dito? Parang dinaanan ng bagyo ah. Sinubukan kong diligan sila pero baka nasobrahan ko. Tinignan ni Caroline ang basang lupa na halos sinaabot na nga ang mga ugat ng halaman. Napailing na nga lamang si Caroline na tumikhim. Sa negosyo siguro kayo magaling pero sa gardening, pass na lang po. Dapat naghanap na lang po kayo ng professional gardener bago mamatay pati damo nito. Nagkibit balikat na nga lamang si Dalton. Pero hindi na nga sumagot pa. Napakamot na nga lamang siya sa batok habang si Caroline ay sinulya pa ng ibang tanim. Umaasang may maililigtas pa. Makalipas ang ilang araw nang nasa opisina sila, sabay na naman silang naipit sa isang awkward na sitwasyon. Elevator talaga? Bakit sa dinami-rami ng lugar dito pa tayo nag-stock? Umupo na nga lamang siya sa sulok. Halatang iritado. Samantalang si Dalton, parang nag-e-enjoy pa nga sa nangyari at nakangiti lang ito habang nakatayo sa gilid. Caroline, kung dito na nga ako mawawala, at least kasama kita. Napatingin si Caroline sa kanya at nakikita ang inis sa mukha. Huwag niyo naman gawing pelikula to, sir. Napakaliit ng space tapos ganyan pa talaga ang sinasabi niyo. Baka magpanik ako. Natawa si Dalton sa reaksyon niya. Seryoso ka? Ikaw pa? Hindi ka naman natatakot kahit sa akin ah. Dito pa kaya? Napaismid na nga lamang si Caroline pero hindi napigilang mapangiti. Magkaiba yun, sir. Kayo, kaya kong i-handle tong elevator, wag na no. Ayokong ma-stuck dito ng matagal. Nakakasuffocate kaya. Tumawa na nga lamang si Dalton at sa unang pagkakataon naramdaman ni Caroline na kaya rin pala nitong maging natural. Relax, Caroline. Magtiwala ka, darating din ang tulong. At habang hinihintay natin, isipin mo na lang kung paano ililigtas ang mga halaman mo at halaman ko sa garden. Nagulat nga siya sa sinabi ni Dalton pero natawa na nga lamang rin siya sa huli. Sir, kung ako ang tatanungin, ilibing na lang natin sila ng maayos. Mukhang hopeless case na yun eh. Napuno ng tawa ang maliit na espasyo ng elevator. Sa sandaling yun, kahit saglit nakalimutan nilang naiipit sila sa loob. Habang tumatagal lalong nagiging malapit, sina Dalton at Caroline. Sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay, unti-unting nahanap nila ang kaligayahan sa maliliit na bagay. Sa bawat harutan, tampuhan, at mga tawang nagiging dahilan ng kanilang koneksyon. Ngunit sa likod ng lahat ng to, may lihim na bumabagabag kay Caroline, isang lihim na tila unti-unti nang natutuklasan ni Dalton. Naisipan na mag-bake ni Caroline isang gabi sa kusina. Bigla na nga lamang dumating si Dalton, nakaupo ito sa isang sulok at tahimik na pinagmamasdan siya. Napansin niyang seryosong mukha nito. Malayo sa karaniwang pagbiro na ekspresyon. Caroline, sasabihin mo ba sa akin ng totoo tungkol sa kambal? Halos mabitawan ni Caroline ang tray ng cookies na hawak niya. Nagulat nga siya sa biglaang tanong. Ano pang ibig niyong sabihin, sir? Tumayo si Dalton at lumapit sa kanya. At seryoso nga ang mga mata nito samantalang hindi alam ni Caroline kung ano ang kanyang mararamdaman. You know exactly what I mean. They look like me. Act like me. Pati na rin yung mga ekspresyon nila at pagngisi nila. Akong ako. So, ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Gusto kong marinig ito mula sa'yo, kaya hindi ko sila pina-DNA. I want to trust you, Caroline. Nanlamig ang buong katawan ni Caroline. Hindi niya magawang sumagot. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pilit na naghahanap ng tamang paliwanag. Pero bago pa nga siya makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Sylvia. Dala ang familiar na tensyon na palagi nitong hatid. Dalton, I didn't know you were busy. Should I come back later? Halos magpatihulog na nga si Caroline sa kaba. Mabilis niyang inayos ang tray ng cookies
sa mesa at nagkunwaring abala. Sylvia, anong kailangan mo? Hindi naman urgent. I just wanted to talk to you tungkol sa personal matter. Unless, of course, mas importante ang maid mo. Napahagat labi na nga lamang si Caroline pero pinili nga niyang manahimik. Alam niyang may sundot ang sinabi ni Sylvia pero hindi niya ito pinatulan. Fine, let's talk in private. Tumingin si Dalton kay Caroline bago tuluyang sumama kay Sylvia. Palabas ng kusina. Maya-maya pa ay napansin ni Caroline si Sylvia na nagmamadaling lumabas ng opisina ni Dalton. Halatang umiiyak ito at nagmamadaling pumasok sa kotse. Ano kayang nangyari? Pagbalik ni Dalton, umalis na siya. Sir, okay lang po ba siya? Pero umiiyak siya eh. We've been over for a long time. She just needed to accept it. Hindi niya matanggap. Pero sir, mukhang nasaktan po talaga siya. Hindi naman po siguro tama na... Talaga bang kinakampihan mo siya? Akala ko ba? Ako dapat ang kakampihan mo. Hindi po ako kumakampi. Pero kahit sino naman po kapag umiiyak may dahilan, di ba? Napatigil si Dalton at tila napaisip. Tumayo siya at tumitig kay Caroline at ngumiti ng bahagya. Masyado kang mabait. Alam mo ba yun? Maybe that's why I can't stop thinking about you. Biglang namula si Caroline at halos matapilok nga sa pagkakahakbang patras. Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin. At teka, nasusunog na po yata yung niluluto ko. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kusina. Iniwan si Dalton na napapailing at tila nasisiyahan sa kanyang reaksyon. Isang araw, habang naglilibot si Dalton sa mansyon, naghahanap ng isang file sa lumang opisina ng mansyon. Napansin ni Dalton ang isang makapal na cookbook na nasa isang sulok ng bookshelf. Bagamat luma at kupas na ang pabalat, may familiar na pangalan nitong nakasulat. Lutong bahay ni Feliza Ferrer. Ferrer? Caroline's last name is Ferrer. Dinala niya ang libro pabalik sa kanyang opisina at binuklat ang mga pahina. Sa bawat recipe, may mga maliliit na anotasyon at kwento na nakasulat sa gilid ng pahina. Isa sa mga kwento ang umagaw sa kanyang atensyon. Noong panahon ng digmaan, nakatulong ako sa isang batang yaya na tumakas sa mga sundalo. Dinala ko siya sa aming bahay at binigyan ng pagkain at matutuluyan. Nagpatuloy siya bilang kasama ng isang mayamang pamilya. Ngunit sinigurado nang hindi niya makalimutan ang kabutihan namin. Halos mabitawan ni Dalton ang libro. Ang yaya na tinutukoy sa kwento ay ang yaya niya noong bata siya ang babaeng nag-alaga sa kanya habang abala ang kanyang mga magulang. Kinabukasan tinanong ni Dalton si Caroline tungkol sa libro. Caroline, cookbook ba to ng lola mo? Napatigil si Caroline at nanlaki ang mga mata nang makita ang libro. Saan niyo po ito nahanap? Akala ko po nawala na to eh. Nakita ko to sa old office. So, tama nga ang sinabi ko. Tumango si Caroline at pilit na pinipigilan ng kilig. Sa kagalakan na makita ang alaala ng kanyang lola. Alam mo ba, she saved someone very close to me. My childhood yaya. Palagi niyang kinukwento sa akin ng babaeng tumulong sa kanya. Hindi makapaniwala si Caroline. Hindi ko po alam na may connection pala ang pamilya natin, sir. More than connection, Caroline. Yung lola mo sobrang bait. Tinulungan din niya ang pamilya ko sa legacy namin. Biglang naramdaman nga ni Caroline ang bigat ng pagkakataon. Ang kanyang lola pala ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang pamilya ni Dalton. Sa opisina ni Dalton, abala siya sa pag-aayos ng ilang papeles at dumating si Caroline upang magdala ng tanghalian. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, narinig niya ang usapan ni Dalton at ng kanyang assistant tungkol sa DNA test na ipinadala ni Sylvia bilang sorpresa para sa kambal. Nalingid sa kalaman ni Caroline, nakuha pala mula sa naiwang gamit ng mga bata. Sir, dumating na po ang resulta ng DNA test. As expected,
You're a match with the twins. Natigilan si Dalton at sa unang pagkakataon hindi niya alam kung ano ang kanyang haharapin at paano. Nakatingin lang siya dito at hindi kumikibo. Ako nga man ang kambal? Tama ba? Nabitawan ni Caroline ang hawak na sandok. Tumigil ang mundo niya sa tanong na yon. Paano niyo po nalaman, sir? Importante pa ba yun? What matters is that you lied to me. Nagsinungaling ka sa akin at tinago mo ang mga anak natin. Alam mo ba kung gaano ako nasasaktan ngayon? To know I've missed years of my children's lives because you didn't trust me. Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Hindi napigilan ni Caroline ang pagtulo ng luha niya, pero pinilit niyang ipaliwanag. Kayo nga ama nila, pero hindi man lang ba kayo nagdududa kung bakit nangyari yun? I don't remember you, Caroline. Hindi ko maalala na naka-encounter pala kita. But that doesn't change the fact that they are my children. At tinago mo sila sa akin. Natahimik si Caroline. At pinunasan ng luhang tumulo sa kanyang mga mata. Natatakot siya sa posibilidad na kunin ni Dalton ang kanyang mga anak. Parang hindi niya kaya yun. Ngunit mas nagulat siya nung lumapit si Dalton sa kanya. Ito na mismo ang pumuna sa mga luha sa kanyang mga mata. Nanlambot naman ang mga mata nito na nakatingin sa kanya na parang siya lang ang babaeng nasa paningin nito. Kukunin niyo po ba sa akin ang mga bata? Kinakabahan at naluluhang tanong nga ni Caroline. Napahinto si Dalton sa pagpupunas nga ng kanyang mga luha at tinignan siya ng maigi sa mga mata bago sumagot. Bakit ko naman gagawin yun? Ayoko mawala ang ina ng mga anak ko. Parang nanlambot naman ang mga tuhod ni Caroline pagkatapos marinig yun. Napahawak na nga lamang siya sa braso ng lalaki na agad naman niyang inalalayan. I'm sorry. Natakot lang ako. Hindi ako karapat dapat na maging parte ng mundo mo. Pero huwag kang mag-alala. Hahayaan kong mapalapit ka sa mga anak mo. Bakit kailangan mo pang gawin yan? Wala naman akong pakialam kung anong nangyari noon sa ating dalawa. The important thing is, you're now my children's mother and you are the woman that is special to me. You're more than a mother, Caroline. Naiintindihan mo ba ako? Sad nga ng lalaki. Sir, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero hindi madali para sa akin ang lahat ng to. Natatakot ako lalo na sa kung anong iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang ikaw ang ama ng kambal. Caroline, kalimutan mo na kung anong iisipin ng ibang tao. Wala silang karapatan na husgahan ka. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang ito tungkol sa pagiging ama ko sa kambal. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi bilang boss mo, kundi bilang taong nagmamahal sa'yo. Hindi alam ni Caroline kung paano sasagutin si Dalton. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok sina Adler at Ash mula sa kanilang kwarto. Hawak ang isang laruang robot na tila pinag-aagawan nga nila. Sabi ko akin si Optimus Prime! Galit na sigaw ni Ash. No, ako dapat kasi ako ang mas matanda eh. Napatingin si Dalton sa mga bata at ngumiti ng pagkalawak-lawak. Lumuhod siya sa harapan ng kambal at tinapik ang balikat ng bawat isa. Hey, calm down. Alam niyo bang ang mga tunay na bayani, hindi nagsisiraan? Dapat nagtutulungan kayo. Kasi siya, Daddy, hindi naman siya nakikinig eh. Sagot nga ni Ash. Natahimik si Dalton sa sinabi ng bata. Napatingin nga siya kay Caroline pero ngumiti siya sa halip na magulat. Teka lang Ash, tinawag mo kong Daddy? Di ba ikaw nga po yung daddy namin? Kamukha ka nga po namin eh. Sagot naman ito. Napanganga si Caroline habang si Dalton naman ay napahagalpak sa tawa. Tumayo siya tumingin kay Caroline. Mukhang napagdesisyonan na nga nila Caroline, wala ka ng takas pa. Biglang sumingit si Ash at hawak pa rin ang laruan. Mommy, si Daddy na lang ang kumuha po ng toy shop para walang away. Napatawa nga si Dalton at yumakap sa kambal. Napangiti si Caroline at tila nawawala ang lahat ng alinlangan. Sa simpleng eksenang yun, naramdaman niya ang kabuuan ng pamilya na matagal na nga niyang hinahanap.
Makalipas ang ilang araw matapos ang emosyonal nilang pag-uusap, unti-unting nag-adjust si Caroline sa ideya na bahagi na nga si Dalton ng kanilang buhay. Lagi na itong dumadalaw sa bahay. Kadalasan, may dalang pagkain o laruan para sa kambal. Pero hindi niya inaasahan na pati nga si Dalton nagiging bahagi na rin ng simpleng pang-araw-araw na gawain. Dalton, hindi mo kailangan magdala ng takeout araw-araw. May pagkain naman kami dito. Mamisi lamang si Dalton at inilapag ang dalang pizza. Paano kung gusto ko lang makita kung paano ka magalit? Ang cute kaya? Hindi ako cute pag galit, no? It's true. Maganda ka. Pagbibiro pa nga ni Dalton, natigilan si Caroline at namula. Pero tumalikod siya agad para maghugas ng plato. Narinig niya ang mahina nitong tawa sa likuran na mas lalo lang niyang kinainis pero kinikilig na rin siya kahit ayaw niyang aminin. Dumating ang kaarawan ng kambal. Balak nga ni Caroline na gawing simple lang ang selebrasyon. Pero syempre hindi pumayag si Dalton, umarkila nga ito ng party planner, nagdala ng clown at may surprise appearance pa talaga ng paborito ng kambal. Mascot ng superhero. Dalton, hindi ba sobra naman ata to? Hindi naman tayo nagpapaligsahan sa fiesta eh. Reklamo na nga lamang ni Caroline. Ito ang unang birthday nilang kasama ako. Gusto ko lang iparamdam sa kanila na kaya kong ibigay ang lahat para sa kanila. Napayo ko si Caroline. Hindi alam kung paano tatanggapin ang sweetness nito, lalo na nang tawagin ni Dalton ang kambal para ibigay ang regalo nito. Isang maliit na bahay na puno ng laruan at libro. Daddy, ang cool mo! Ikaw na po ang paborito naming superhero! Saad pa nga ng kambal. Isang linggo matapos ang kaarawan ng kambal, inanyayahan ni Dalton si Caroline sa isang outing. Wala siyang ideya kung bakit parang masyadong excited ang kambal bago siya umalis, pero hindi na nga lamang niya pinansin. Pagdating nila sa isang lumang playground na may view ng sunset sa may ilog na patigil si Caroline, ang buong lugar ay inayos ni Dalton. May nakasabit na mga Polaroid ng moments nilang pamilya at may picnic setup sa gitna. Hindi niya inaasahan ng ganitong setting. Dalton, bakit naman dito? Ang dami ko tuloy naalala nung bata pa ako pero ang sweet naman nito. Perfect ang lugar na to, diba? Simpleng-simple lang. Pero ang dami nating alaala na pwede pang buuin. Nung kumakain na nga sila ng snacks, napansin ni Caroline na balisa si Dalton. Bakit parang hindi ka mapakali? May problema ba? Hindi naman problema. May iniisip lang ako na matagal ko nang gustong sabihin. Tumayo si Dalton, bigla hawak ang isang papel. Nagulat si Caroline, pero natahimik siya na nanonood habang binabasa nito ang nakasulat. Alam mo ba kung ilang beses kong sinubukang gawin to? Paulit-ulit akong natatakot kasi baka hindi mo ko tanggapin. Pero naisip ko, kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa? Saad nga ni Dalton. Tumigil si Dalton, sabay nilabas nga ang isang kahon mula sa kanyang bulsa. Sa halip na singsing, isang maliit na bracelet na may pangalan nilang 4. Bracelets? Akala ko ba seryoso tayo dito? Caroline, hindi lang singsing ang simbolo ng commitment. Gusto ko lang ipakita ng pamilya natin buo mula sa'yo. Sa kambal, hanggang sa akin. Pero ano na, relax ka lang, ito na. Tumawa nga si Dalton sa kalumuhod at inilabas na nga niya sa wakas sa likod ng picnic basket ang isang maliit na kahon na may singsing. Biglang lumabas. Mula sa likod ng playground ang kambal, bit-bit ang karatula. Sa karatula ni Adler ay nakalagay na, Mommy, wag kang killjoy. Say yes! Please, Mommy, para may forever na po tayo. Saad nga ni Adler at Ash. Napahagigik si Caroline kahit umiiyak. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiiyak sa pagiging unique ng proposal ni Dalton. It's not just as the mother of my children that I love you. I love you because you're my home. Wherever we go, you're my haven. So, will you marry me, Caroline? Napayakap si Caroline
kay Dalton habang ang kambal nagpapalakpakan. Oo na, pero seryoso Dalton. Ang corny mo hindi ko alam kung matutuwa o maasar ako. Corny pero totoo. At sa susunod, ikaw naman ang mag-propose para patas. Napatawa na nga lamang sila. Hinila ni Dalton ang kambal sabay silang yumakap kay Caroline. Matapos ang proposal, nagsimula ang mas matibay na pagsasama nila Dalton at Caroline. Ngunit tulad ng anumang relasyon, hindi laging madali ang lahat. Marami sang lang kailangang ayusin. Lalo na't parehong galing sa magkaibang mundo ang kanilang mga personality at pamumuhay. Isang araw, napansin ni Caroline na tahimik si Dalton. May inibot nga itong mga papeles at nakita niya na yon pala ang kontrata ng prenuptial agreement. Dalton, akala ko ba tiwala ang basihan ng relasyon natin? Bakit kailangan pa ng ganito? This isn't because I don't trust you. Gusto ko lang siguraduhin na kung ano man ang mangyari, ligtas kayo ng kambal. Ayoko maging dahilan ng pera natin. Hindi ko kailangan ng ganito. Hindi ako nakatingin sa kung anong meron ka, mahal kita dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa yaman mo. Napabuntong hininga si Dalton, lumapit sa kanya at saka hinawakan ang kamay. Caroline, hindi ito tungkol sa pera. Tungkol sa protection para sa pamilya natin. Ayokong mag-away tayo dahil lang sa ganito. Pag-usapan natin ng maayos. Napatingin si Caroline sa kanya. Nakitang tapat ang intensyon ni Dalton. Sa huli na pagtanto niyang hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala kundi sa pagmamahal at pagkabahala nito para sa kanila. Isang weekend na isipan ni Dalton na ilabas ang kambal at si Caroline sa isang nature park. Excited ang mga bata lalo na si Adler na gustong sumakay ng zipline. Habang nagpipiknik, napansin ni Caroline na parang masyadong cool dad si Dalton. Natatawa siya habang pinapanood si Dalton na naglalagay ng helmet kay Adler. Parang mas enjoy ka ba kaysa sa mga bata? Sumulyap si Dalton habang nakangiti. Siyempre naman, ngayon ko lang naranasan to, yung maging tatay. Kaya pagbigyan mo na ako. Bigla siyang nilapitan ni Ash. Binigyan ng flower crown. Daddy, princess ka na rin po ngayon. Same po kayo ni Mama. Tumawa na nga lamang si Dalton suot ang flower crown habang inaasar siya ni Adler. Mami niyong reyna akong prinsesa, hindi ba dapat hari? Mas bagay sa yung prinsesa, Daddy, para ka kasing Barbie ng kapitbahay natin eh. Nagtawanan na nga lamang ang buong pamilya. At sa simpleng araw na yun, naramdaman ni Caroline na mas buo ang kanilang pamilya. Sa wedding preparations, mas lalong naging busy ang dalawa. Mas gusto rin kasi ni Caroline na kahit hindi perfect ang venue, makasal lang sila ni Dalton, yun naman ang importante. Ang hindi niya alam, may surprise naman ang kanyang magiging asawa. Nang dumating ang araw ng kanilang final gown fitting, nagulat si Caroline nang makita ang kambal na nakasuot ng mini versions ng kanyang gown. Ano na naman ang drama niyo ha? Bakit parang gusto niyo akong gayahin? Para hindi ka ma-pressure tignan mo bagay sa amin. Sagot ni Ash. Natawa si Caroline habang tinitignan nga ang kambal. Ash Adler, alam niyo bang pangbabae ang suot niyo? Hindi ba kayo naiilang? Hindi naman ma. Bagay naman po sa amin, 'di ba? Sabi nga po ni Daddy, confident daw po dapat kami kahit ano pong suot namin eh. Sumingit pa nga si Ash. Tsaka sabi po ni Daddy, kamukha daw po namin yung pinakamagandang babae sa buhay niya, ikaw po. Kaya nagsuot po kami ng ganito para makita mo po kung gaano ka kaganda. Umikot-ikot pa nga si Ash para ipakita ang gown. Aba, nakuha niyo pa talagang magpalusot ha. Pero seryoso mga anak, hindi ba kayo naiinitan sa suot niyo? Nakatitig nga lamang si Adler sa sariling sa salamin at nag-a-adjust ng laylayan ng gown. Mainit nga pero sabi ni Daddy tiis ganda daw po para perfect moment. Patingin na nga lamang si Caroline kay Dalton na mukhang natatawang nagtatago. Dalton, ikaw ba ang may pakana nito? Ano bang pinapasok ng utak mo at ginawan mo ng gown ng mga anak natin?
Humagigik na nga lamang si Dalton habang tumatawa. Hawak nga nito ang kamera. Hey, sinabi ko lang na gusto kitang sorpresahin, hindi ko sila pinilit magsuot ng ganyan, promise. Sila mismo ang nag-volunteer. Sabi namin kay Daddy gusto po naming maging part ng moment mo, Ma. Tsaka gusto po naming malaman mo na kahit kamukha kami ng bride ngayon, ikaw pa rin po ang pinakamaganda. Sad pa nga ni Ash. Oo nga, Ma, pero parang gusto ko nang magpalit kasi kung sino pa po yung gwapo, siya pa po yung mukhang prinsesa ngayon eh. Ani nga ni Adler. Magpalit na kayo mga anak, baka mamaya sabihin ng mga tao 2 mini-me ang kinuha ko para ikasal. Tinanggal ng kambal ang kanilang gowns. Si Dalton naman, hindi mapigilang kunan silaan ng litrato. Sa araw ng kanilang kasal, pinili nila ang isang simpleng seremony sa tabi ng isang lawa, kung saan tumatakip ang mga ilaw mula sa mga firefly. Suot ni Caroline ang gown na inaayos ng kambal at sa unang pagkakataon hindi siya makaramdam ng kaba, kundi kasiyahan. Habang naglalakad siya papunta kay Dalton, narinig niyang bulong nga ito sa kambal na naghihintay sa tabi ng altar. Tignan niyo mga boss, ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Papunta na sa akin. Nang makalapit si Caroline, hinawakan ni Dalton ang kamay niya. You're my forever, Caroline. Salamat sa pagbibigay ng kulay sa buhay ko. This isn't just our beginning. It's the continuation of a story I never thought I'd have. Dalton, sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw lang ang palaging sigurado. Salamat sa pagmamahal na walang kondisyon. Caroline, from now on, I won't just love you. I will protect you, every day in every way. Ang gabi ay nagtapos sa masayang salo-salo. Tawanan, kantahan at sayawan sa tabi ng lawa. Sa bawat sandali ramdam na ramdam ang pagmamahalan ng bagong kasal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Caroline at Dalton. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Kuya Atok, Presbyteros Rose, Ostonalito, Fernando Regidor, RC Baltazar, Lorna Ayman, Valeria Donato, Kidim Tess, Romana Grospe, Juliet Cade, Mercy Villantes, Jelly Tampos, Dionisia Moreno, Natalie Navarro, Rinaldo Reyes, Teresita, Jessica Vargas, Richel Sonio, Elizabeth Satena, Presbyteros, Shanda, Marilyn San Jose, Annie Hoson, Liliano Bebe, Eli Bitasolo, Ronalie Fajada, Lucy Katubig, Enday Samante, Enday Lebra, Raquel Magno, Maring Ramos, Teodora Santos, Lilia Butalon, Crisanta de la Cruz, Marica Valtecantos, Elvi Candontol, Kidim Tess, Senen, Nor Zame, Dens, Teodora Villar, Marilu Gulmatico, Merlilin, Linli, Maricel Garcera, Nesbeth Hanaban, Evangeline Zamora, John Mar Filosofo, Imelda Forteza Linli of Macau, Nedy Seno, Marisa de los Reyes Arroyo, Amelia Alarcon, Liza, Richie Solonio, Maria Merly Brogada, Lolita Salibio, Amy, Luz Viminda Malyare, Betty Losnong, Merlina Aparta, Raymond John, Yolanda de la Cruz, Pasita Eliazar, Carmencita Falcon, Mary Tauring, Geraldine de Jesus, Ana Flor Saico, Rayland Pudadera, Vilma Lukban, Anesha Ceballos, Melanie Leonila, Maria Uy, Alice Ebreo, Teodora Villar, Gloria Amon, Eli Bitasolo, Capricorn Girl, Felix Perez, Lilia Butalon,
Rosalinda Fronda, Nelani Juan Batang Ibunan, Marlene Pagalpalan, Mercedita, Anastasia Mondonedo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout. Thanks for listening!